Bago natin umpisahan ang ating talakay sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Sino sa inyo ang gustong pangunahan ang ating panalangin? Oo, pangunahan mo, Reyes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, patnubayan po kami sa araw na ito. Patuloy niyo po kami gabayan upang lahat namin tungkulin ay aming magaganan. Tulungan niyo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain niyo po ang aming mga guro na siyang magtiyagang nagtuturo sa amin. Pagpalain niyo rin po ang aming mga magulang na patuloy na pagsusuporta sa amin. Ang lahat na ito ay aming sinasamo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo dumako na sa magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta naman kayo? Ngayon, tayo ay maaari ko ba malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Mukhang mababait. Talaga ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. At narito kayong lahat ngayon. Mabuti naman. Ngayon, tunguhin naman natin ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. Una, itaas ang kamay kung gustong sumagot o may katanungan. Pangalawa, panatiling tahimik kapag hindi magsasalita o tinatawag. Pangatlo, makiisa at makinig sa talakayan. Maliwanag ba mga bata? Bago tayo dumalo sa ating talakayan, tayo ay magbalik-aral muna. Ano ang ating tinalakay nakaraan? Yes, Rochelle? Yes, ang pang-uring panlarawan. Ano naman ang mga pang-uring panlarawan? Rochelle? Yeah? Tama. Ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan sa katangian ng pangalan o panghalip tulad ng hugis, kulay, amoy, sukat at ugali at iba pa. Sa ngayon, balik tayo sa ating tinalakay ng nakaraan. Mayroon tayong kanta at sinayaw na maligali. Sige nga, tukuyin ang mga uri na salitang sa kantang Tatlong Bibe. Pakinggan nyo at panoorin ang aking ibigay na video. Okay? Tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Tayo nasa ilog ang sabi, kumendeng, kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Ngayong natapos nyo nang napanood ito, mayroon akong mga katanungan mga bata. Magbigay ng mga pang-uring salita na binanggit sa kanta. Sige nga, ano ang mga pang-uring salita doon? Yes, Margin? Mataba? Yes? Roshel? Payat? Mapayat? Tama. Yes, Patricia? Pakpak. Magaling. Yes? Mary Jean? Leader. Ano pa? Yes? Luz? Tatlong bibi. Or tatlong. Meron pang isa.
Ano pa yun? Yes, Rochelle. Isa. Yeah, tama lahat yun. Okay? Mga bata, sino sa inyo may mga alagang hayop sa bahay? Magaling, lahat mayroon. Mayroon akong mga bisita ngayon. Kilala na ang mga ito at gayahin natin ang kanilang mga galaw. Itong unang larawan, ano ito? Yes, Priscilla. Tama, aso. Ito pangalawang larawan, ano ito? Yes, Remy. Bernadette. Tama, ibon. Ito pangatlo, ano ito? Yes, Los. Tama. Ito ay kangaroo. Magagaling mga bata. Meron akong maliit na ipapakitang short movie clip. Panoorin natin ang maikling video tungkol sa galaw ng mga hayop. And then, pagkatapos noon, ay isalin natin na ang pangungusap na English sa Filipino. Ang una, the dog walks. Ano sa Filipino nito? Ang aso ay naglalakad. Pangalawa, the birds fly. Lumilipad ang ibon, magaling. The rabbits hops. Tumalon ang rabbit, magaling. Ngayon, meron akong mga katanungan. Ano ang mga hayop ang iyong nakita sa video clips? Tama, aso, ibon, rabbit at pagawang. Alam ba ninyo kung ano o paano sila gumagalaw? Galing, opo. Sige nga, magbigay kayo ng mga halimbawa kung paano sila gumagalaw. Yes, Rochelle. Magaling. Naglalakad ang aso. Tama. Tumatalon ang kangaroo. At lumilipad ang ibon. Ang galing. Bigyan natin ng palakpakan. Ang gagaling ng mga bata. Ngayon, ang salitang lakad, takbo, lipad, talon ay mga salitang nagbibigay kilos. Ano kaya tawag sa mga salitang kilos? Paano tulungan tayong malaman kung ano ang tawag dito? Ating kumpletuhin ang salitang. Tingnan niyo ito sa pisara kung ano. Ito ay pa, tapos may puwang, tapos diw, tapos puwang. Ano kaya ang dapat natin idagdag diyan? Okay? Ang nawawalang mga titik ay malalaman sa pamagitan ng pagdagdag at pagbabawas or add and subtract. Ang mga numero ay may katumbas na mga litra sa alpabetiko. Mag-game tayo ngayon. Hatiin ang klase sa dalawang grupo. Ihahati ko kayo ng dalawa, no? Tumawag ng isang mag-aaral sa grupo na siyang magbabasa sa suliranin. Ang kagrupo ang siyang sasagot. Okay? Parang may leader, may mga member. Okay? Okay. Ito ang tanong. Ako ay tumalon ng 10 pieces at pagkatapos ay tumalon uli ng 4 na bises. Ilan lahat ang aking natalon? Ito ay katanungan sa unang grupo, ha? Anong sagot? Anong salitang kilos sa pangungusap? Anong salitang kilos nandun sa pangungusap? Naunawaan niyo ba? Sasabihin ko ulit. Ako ay tumalon ng 10 bises. Umano siya? Malon. Anong kilos na ginagawa doon? Tama, tumalon. Tumalon siya ng 10 bises. Tapos tumalon pa siya ng 4 na bises. Ilan lahat ang pagtalon niya? 14. Magaling. Sige.
Anong letra sa alpabeto ang nasa ika-14? Anong letra nasa alpabetiko na 14? Sige nga. Isipin nyo nga kung ilan. Ang letra ay letter N. Ito ay kasagutan doon sa pa. Ano idadagdag mo doon? N. Pan. Ngayon, dito na sa pangalawang grupo, ako ay may 5 isda, lumangoy ang 4, ilan ang natira? Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Sige nga, anong salitang kilos? Ulitin ko ha. Ako ay lumangoy, ako ay may isda, may 5 isda, 5. Lumangoy ang 4, ilan ang natira? Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Lumangoy. Galing. Ngayon, ang 5 isda, mayroon siya, lumangoy ang 4. Anong letra sa alpabetiko ang nasa una? Letra A. Ngayon, sasagutan na natin ang mga may mga patlang. Ang pa, dadagdagan natin ng pan. Ang diw, dadagdagan natin ng huling a. Pandiwa. Yun ay pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita o wika na nagsasaad ng kilos, aksyon, o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Ang mga salitang pandiwa ang siyang nagbibigay buhay sa loob ng isang pangungusap. Sige nga mga bata, magbigay ng mga halimbawa sa pandiwa na ginagawa sa bahay, sa paaralan, sa dagat at sa simbahan. Tama. Sa bahay, paglalaba, pagluluto, paglilinis, ang mga pandiwang kilos na pandiwa. Sa paaralan, pagbabasa, tama, pagsusulat at pagkikinig. Sa dagat, paglalangoy, tama. Sa simbahan, pagdarasal. Magaling mga bata. Bata, magdaragdag tayo ng mga kaalaman. Maggagawa tayo ng laro, game. Simon says or teacher says. Ang guro or ako bilang guro ninyo ay bubunot ng mga salita na pandiwa sa kahon. Ngayon, kayo naman ang siyang gagalaw o isa sa kilos ninyo ang mga nabunot na pandiwa. Okay? Maliwanag ba mga bata? Ito yung kahon. Ano ito? Pagtawa. Ito ay isang pandiwa. Ito, sumasayaw. Sumasayaw. Isang pandiwa pa rin. Ito, kilos pa rin to. Walis. Nagwawalis. Galing. Paano ito? Langoy. Lumalangoy ako. Anong ginagawa niya? Lumalangoy. Paano naman ito? Gapang. Gumagapang. Alam niyo na? Gumagapang. Ito, kumakain. Galing. Ano naman ito? Lakad. Naglalakad. Okay. Paano ito? Takbo. Tumatakbo. Magaling. Ito? Talon. Talon. Parang kangaroo tumatalon. Magaling. Mga bata, papangkatin ko kayo sa dalawa ha. Tayo ay mayroong
gagawin. Ang bawat grupo ay isasagawa o ikikilos ang kanilang itinala na pandiwa. Okay? Ang grupo na pinakamagaling, sumunod na ay may premyo. Tandaan nyo na, may premyo. Unang grupo, pagsayaw sa upuan. Ang pangalawang grupo ay pagkanta o pag-awit. Ito ay mayroon tayong palatuntunan o rubrics. Ang angkop na kilos ng ekspresyon ay may 30%. Pag sabay-sabay ang koordinasyon, 40% ito. Pangtatlo, hikayat sa mga madla, ito ay 30%. Ang sumatotal nito ay may 100%. Sige, sasagawa natin ito ha. Magaling! Ang unang grupo ang siyang nanalo. Mayroon kayong premyo sa akin. Okay? Mga bata, mayroon ako mga katanungan ha. Gusto ko malaman kung mayroon kayong natutunan. Okay? Una, ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Tama, pandiwa. Magbigay nga ng mga halimbawa. Kumain, tumakbo, lumangoy. Magaling! Naunawaan ang ating inaral. Bakit mahalaga ang hayop sa tao? Dahil sila ay bahagi rin ng ating buhay. Magaling! Mga bata, mayroon na tayong mga gagawin ha. Sagutan nyo ito. Gusto ko malaman kung talagang naunawaan nyo ang ating inaral ngayon. Okay? Kilalanin ang mga salitang kilos o pandiwa sa pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sagutan nyo lang ito. Nandito na yun sa magkuha lang kayo ng kahit sa papel, pwede na rin. Pagkatapos noon, kayo naman ay bago kayo umuwi, mayroon tayong kasunduan. Ito ay basahin ang maikling usapan, tapos punan ang patlang at piliin sa kahon ang angkop na pandiwa na bubuo sa pangungusap sa usapan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bukas ko na ito i-check. Okay? Sige na mga bata. Handa na ba kayo? Magpaalam na tayo sa isa't isa. Paalam na mga bata, maraming salamat sa inyo.